Unti-unti akong nagmulat, bumungad sa akin ang sinag ng araw. Nakadama ako ng pagkauhaw, dama ko rin ang panghihina at sakit ng aking katawan. Akma akong babangon nang makita si Mommy na tulog sa aking gilid. Nakahawak pa siya sa aking kamay. Mommy, namamaos kong sambit. Agad naman itong nagising. Anak ko, gising ka na sa wakas. Yakap niya sa akin ng mahigpit, habang humagulgol sa iyak. Kamusta? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo anak. Gusto ko po ng tubig. Dali-dali namang kumuha si Mom. Tumawag na rin ito ng doktor. Na aking ipinagtaka, mabilis kong inilibot ang tingin, at dun ko nalaman na narito ako sa hospital. Uminom ka lang ng marami anak. Halos naubos ko ang 2 basong tubig. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang aking pagkauhaw. 3 araw kang walang malay, kaya malaki ang pasalamat ko sa Diyos na ngayon ay gising ka na. Hinagod-hagod niya ang aking buhok. Mabilis na bumalik sa akin ang mga alaala. Ang pambubugbog sa akin sa campus, at sa kamay ni Iggy. Ang mahigit niyang paghawak sa akin, mga paulit-ulit na sampal at suntok na natamo ko sa kanya. Nakakakilabot niyang halik sa aking labi, leeg at dibdib, nanginginig ako tuwing maalala ang kamay niyang gumagapang sa aking balat, hanggang ngayon ay damang-dama ko ang takot. Namalayan ko na lang na humahagulgol na rin ako. Anak ko, sabay kaming umiiyak ni Mommy. Huwag ka nang mag-alala pa, nandito lang ako, narito lang kami, hindi ka na malalapitan pa ni Iggy, dahil nasa pihitin na siya ngayon, at ipinapangako ko na mabubulok siya roon. Madiin na saad nito. Tula lang nakatanaw ako sa bintana, umuwi sandali si Mom para makapagluto ng pagkain. Hindi ko alam kung bakit parang gusto ko na lang matulog, at wag nang magising. Ngunit sa bawat pagpikit ng aking mga mata, ay siyang pagbalik ng alaalang nakakatakot. Love. Oh God. Agad kong hinarap ang lalaking kanina ko pa hinihintay na dumating. Mabilis na umagos ang aking luha. Sobra ko siyang namiss, parang mababaliw ako kapag hindi ko siya makikita. Love, mahina kong sambit. Yakap-yakap niya ako ng napakahigpit. Agad kumunat ang aking noo nang makitang umiiyak ito. Sandali, bakit ka umiiyak? Iniharap ko ang kanyang mukha sa akin. 3 araw kang walang malay, sa tingin mo okay sa akin yon? Halos hindi na ako nakakatulog. Palagi kitang binabantayan, dahil gusto ko na ako agad ang makita mo, alam ko kung gaano ka natakot sa mga nangyari sa'yo. Sana pala, hindi na lang ako umuwi, para ako agad ang nasal-ayan mo. Mabilis akong umiling, habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Ayos lang yun, ang importante narito ka ngayon, namiss kita, kahit wala akong malay ay sobra kitang namiss. Sinabi na ni Mommy sa akin na nasa kulungan na si Iggy. Humigpit ang kamay nito sa aking bewang. Nakaupo ako ngayon sa mga hita ni Apollo, habang sinusubuan niya ako ng mansanas. Pansin ko ang pagsalubong ng kanyang kilay. Pwede ko bang malaman kung anong nangyari kay Iggy? Mahinahon kong tanong. Kita ko ang malalim nitong paghinga. Huwag mo siyang banggitin, at hindi mo na dapat pang malaman. Seryoso nitong saad. Binaril mo ba siya? Tanong ko muli. Dahil ang huli kong natatandaan, ay nang tutukan niya ng arma si Iggy, at binanggit ko ang kanyang pangalan para pigilan ito. Subalit nilamon na ako ng kadiliman. Hindi, pero kung hindi mo ako pinigilan, ay pinaglalamayan na siya ngayon. Nagpapasalamat pa rin ako na napigilan ko siya. Galit ako kay Iggy, galit na galit dahil sa ginawa niya sa akin. Pero hindi ko gugustuhin na mamatay siya sa kamay ni Apollo, gusto ko na sa tamang proseso. Napanatag ako na nasa kulungan siya ngayon. Kahit papaano ay nabawasan ang aking kaba at takot, lalo na at nasa tabi ko ang pinakamamahal kong lalaki. Please love, wag mo na babanggitin pa ang lalaking iyon, dahil hanggang ngayon ay kumukulo ang dugo ko sa kanya, at baka matapos ko siyang tuluyan. Parang sumabog ang dibdib ko nang makita ko ang ginagawa sa'yo ng lalaking yun, wala siyang karapatan na hawakan ka, dahil ako lang ang nagmamay-ari sa'yo, ako lang ang hahalik sa'yo, hindi ang lalaking yun. Nanginginig na ngayon ang kanyang kamay, parang anumang oras ay mapuputol na ang tinidor na kanyang hawak. Hinawakan ko ang kanyang ulo at pinatakan ng halik. I love you, ikaw lang ang nasa isip ko ng mga panahon na yon. Paulit-ulit akong nananalangin na dumating ka at iligtas ako. Love,
Natutuwa ako dahil dumating ka. Mahal na mahal kita Apollo, hindi ko kakayanin mabuhay kung wala ka sa akin. Mas lalong lumaki ang aking ngiti, nang ngumiti si Apollo at paulit-ulit na hinalikan ang aking kamay. Love, I have a good news for you. Bakas pa ang kislap sa kanyang mata. Ano yun? You're pregnant, magkakaanak na tayo. Ang saya ko nang malaman ko yun, naiwang nakanganga ang aking bibig. Naguguluhan ako. Masaya ako, pero mabilis na sumagi sa aking isipan na hindi pa maayos kila Mom at Tito Alex, na nalaman nila ang relasyon namin ni Apollo. Alam kong nagulat ka, alam kong inaalala mo rin ang mommy mo at si dad, pero love kailangan mong alagaan ang sarili mo. Dahil muntik nang mapahamak ang baby natin. Paanong muntik nang mapahamak? Muntik ka nang makunan, dahil sa natamo mong bagbog at stress, mabuti na lamang ay naagapan. Hindi ko pa rin nasabi sa kanila ang kondisyon mo. Mahihimigan ang kalungkutan sa kanyang boses. Hinipo ko ang aking impos pang tiyan, at lumingon kay Apollo. Masaya akong nagbunga ang pagmamahalan natin, alam kong magagalit si Mom, pero hindi na iyon ang importante ngayon, nandito ka at ang baby natin, iyon ang pinakamahalaga sa akin love. Mahal na mahal kita Clara. Nakadagdag kilig sa akin iyon, dahil parang ngayon lang siyang nag-I love you sa akin sa salitang Tagalog. Mas sweet pala iyon pakinggan. Mahal na mahal kita Apollo. Kinabukasan din ay nakalabas na ako ng hospital. Ayaw pa ni Mommy, dahil hindi pa gaano naghihilom ang iba ko pang sugat, ngunit nagpumilit akong umuwi na, dahil ayaw kong nahihirapan si Mom, na magpabalik-balik sa hospital. Hindi naman nawala sa tabi ko si Apollo. Dama ko rin ang pagkailang ni Mommy, tuwing makikita niya kaming magkasama. How are you Clara? Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Bait-bait ang saad ni Mia Bella. Huwag mo nga akong kausapin, na akala mo ay wala kang kasalanan. Tuwing naalala kong muntik nang mawala ang baby ko, ay gustong-gusto ko siyang sugurin. Sinabi na sa akin ni Apollo, na si Mia Bella ang may kagagawan ng pagpapakalat ng larawan namin ni Apollo. Siya rin ang nag-utos sa mga alagad niya na bugbugin ako. Ha! Wala naman talaga akong kasalanan sa'yo, ikaw pa ang may kasalanan sa'kin, dahil inagaw mo ang fiancé ko. Napaka-ambisyosa mo, ni hindi ka nga nagustuhan ni Apollo, ikaw lang nag-iisip na fiancé mo siya, at una siyang naging akin. Kita ko ang pag-alab ng kanyang mga mata. Ang kapal mong pagsalitaan ako. Sigaw nito. Totoo naman, at ikaw rin ang naging dahilan kung bakit na hospital noon si Mommy. Alam kong may kasalanan kami ni Apollo, dahil tinago namin ang aming relasyon, pero bakit kailangan sa araw pa ng kasal ni Mommy? Totoo bang ginawa mo iyon sa anak ko? Sabay kaming napalingon nang makita si Mommy. Seryoso ang kanyang mukha, habang nakatingin kay Mia. Tita, Mom, sambit ko, totoo ba ang mga pinaggagawa mo sa anak ko Mia? Hindi naman makapagsalita ito. Bakas ang takot sa kanyang mukha. Tita, hindi po. Okay, pwede ko naman sigurong tanungin ang mga bumubog sa aking anak. Sandali po tita. I'm sorry, hindi ko lang po kinaya ang selos na nararamdaman ko, inagaw ng anak niyo ang lalaking mahal ko. Nagsimula na itong umiyak. Anong nangyayari rito? Dumating na rin si Tito Alex, na ngayon ay nagtatakang lumapit kay Mia Bella. Ayan na naman ang kadremahan niyang iyak. Sinaktan niya ang anak ko Alex, hindi ako makakapayag. Paalisan mo siya rito. Ganon na lamang ang aking pagkabigla nang sabihin iyon ni Mom. Sino ka para paalisan ako rito, sampad ka rin naman dito. Kahit nang hihina ay pinilit kong tumayo. Lumapit ako kay Mia at malakas na sinampal ito. What the? Sino ka para sampalin ako? Pagsabihan mo na ako ng masasamang salita, pero huwag ang nanay ko, dahil lalabanan talaga kita. Kung hindi mo siya papaalisin dito, kami ang aalis Alex. Dahil hindi ko kayang manirahan kasama ang babaeng ito, na nanakit sa anak ko. Mas lalong nanlisik ang mga mata ni Mia Bella, tinaasan ko ito ng kilay. Mag-usap tayo Mia Bella. Seryosong saad ni Tito Alex. Matalik na kaibigan ko ang ama mo, kaya mahalaga sa akin na mapang-asawa mo ang anak ko. Pero hindi kita kukunsitihin sa mga ginawa mo kay Clara. Pero Tito Alex, nasaktan po ako sa nalaman ko tungkol sa kanila, kaya ko yun nagawa. Kahit na, hindi magandang pinabugbog mo si Clara, hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan niya ngayon?
Umuwi ka muna sa inyo. Nang inag sa inis si Mia. Tito Alex. Nabigla si Alex nang yamakap sa kanya si Mia Bella. Hindi lang iyon, dahil ibang yakap ang ginawa nito, nakalambitin ang mga kamay nito sa batok ni Alex. Sandali, lumayo si Alex kay Mia Bella, hindi ito makapaniwalang yayakapin siya ng ganon ng babae. Tito Alex, hindi ako pwedeng umuwi sa bahay, nag-away po kami ni Mami, Iha, hindi ko pwedeng suwayan si Karina, hindi ako makakapayag na umalis sila rito. Hindi mo pa siya asawa tito. Nang aakit na lumapit si Mia kay Alex. Isinabot nito muli ang kamay sa balikat nito. Kayang-kaya kong higitan ang mga ginagawa sa'yo ni Tita Karina. Mas masarap ako dahil batang-bata. Nakanganga si Alex, hindi ito makapaniwala sa inaakto ni Mia Bella. Tinitigang mabuti ni Mia si Alex, napakagwapo nito, parang nasa edad 40 lang ito, dahil na rin sa katikasan ng katawan, hindi pang matanda ang katawan ni Alex, halata pa ang mga muscles nito sa braso. Mas lalo na pangiti si Mia Bella, dahil nakikita niya ang mukha ni Apollo kay Alex, magkamukhang magkamukha ang mag-ama. Mas lalong ikinabigla ni Alex nang dilaan nito ang kanyang labi. Mabilis nitong tinulak si Mia. Bakit mo ginawa yun? Ngunit ngumiti lang ito. Kung papaalisin mo ako, sasabihin ko kay Tita Karina na may relasyon tayong dalawa. Anong sinabi mo? Alam mong hindi totoo yun. Galit na saad ni Alex. May pweba ako. Sabay harap nito ng telepono, kung saan naroon ang larawan ni Mia at Alex na magkahalikan. Agad na uminit ang ulo nito sa galit. Ngayon naniniwala akong masama kang babae. Hindi mo masira ang relasyon nila Clara, ngayon ako ang gusto mong siraan. Hindi ko akalain na may baliw palang anak si Hugo. Matigas na saad ni Alex. Alam kong nagustuhan mo ang ginawa ko, hayaan mo sa susunod ay yung ikakabaliw mo ang gagawin ko. Malanding ngumiti ito. Kailangan kita sa mga plano ko. Dinig na dinig ko ang pag-uusap ni na Mom at Tito Alex. Pinipilit ni Mommy na paalisin si Mia Bella sa mansyon na ta. Hindi siya makakauwi dahil nag-away sila ng ina niya. Please darling, wag na natin ito pag-usapan. Pero sinaktan niya ang anak ko, at ayaw kong maulit muli iyon. Nakiusap siyang ilang araw lang siya mananatili rito. No, aalis kami ngayon na. Kahit labag sa loob kong abalahin ang pag-uusap nila ay kumatok ako. Sino yan? Pasok. Rinig kong sigaw ni Tito. Clara anak. Mom, hayaan niyo na po munang manatili rito si Mia. Ayokong nakikitang nag-aaway sila dahil sa babaeng yun. Pero anak, baka saktan ka na naman niya. Kaya ko siyang labanan Mommy, hindi po ako papayag na kutsain niya akong muli. Matapos ang pag-uusap na iyon, ay pumayag na rin si Mommy. Ngunit may problema pa rin ako, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila ang pagbubuntis ko. Lumipas ang ilang araw, ay nanatili pa rin sa kulungan si Iggy. Sila Mommy at Apollo ang nag-aasikaso para sa isasampang kaso kay Iggy, hindi ako sama-sama. Dahil natatakot akong makita ito. Nang matapos na ang klase namin kay Professor Alegre, ay dumiretso na lang ako sa library, ayaw ko munang pumunta ng cafeteria. Gusto ko ng tahimik na lugar. Hi, kamusta ka na? Mabuti na lang at hindi ako napatili sa gulat. Bigla-bigla naman kasing siyang sumusulpot. Sorry, nagulat ba kita? Ay hindi, sarkastiko kung saad. Tumawa lang ito. Kamusta ka na? Nabalitaan ko ang nangyari sa iyo eh. Maayos na ako. Ibig sabihin totoong may relasyon kayo ni Apollo. Napatingin naman ako sa kanya. Nakita ko kasi yung larawan nyo. Seryoso ba siya? Talagang tinatanong niya pa sa akin ito. Okay lang naman kung ayaw mong sagutin, kasi halata naman ang swerte mo. Aniya pang muli. Bakit? Siyempre boyfriend mo si Apollo, kamusta maging boyfriend siya? Napahinga ako ng malalim, at nagsimulang magligpit ng aking gamit. Sorry, mauna na ako. Sandali, ano yun? Pilit kong kumalma, dahil kanina pa ako napipikon sa mga sinasabi niya kanina. Birthday ko kasi ngayon, pwede ka bang pumunta? Hindi ko alam ang isasagot ko, hindi naman kami ganun kalapit para ayain niya ako. Please, ipapakilala kita kila Mommy, nakwento ko sa kanila kung gaano ka kabait. Sige, napilitan akong pumayag dahil na rin sa sinabi niya. Yes, see you later Clara. Nauna pa itong umalis ng library. Napailing-iling na lamang ako.
Habang naglalakad patungo sa parking lot, nang humarang sa dinaranan ko si Lina. Mag-usap tayo. Seryoso niyang sambit. Bakit? Kailangan ko na kasing umuwi. Mag-usap tayo. Madiin niyang sabi. Sige. Tumungo kami sa garden, at dahil hapon na ay wala na masyadong estudyanteng nakatambay. Tulungan mo si Iggy, palayain mo siya sa kulungan. Gumapang ang galit sa akin. Lina, hindi mo nga ako nakamusta, tapos ngayon humihiling ka na sa akin, alam mo ba kung anong ginawa sa akin ni Iggy? Wala namang katotohanan sa mga pinagsasabi mo. Hindi ka niya tinangkang gahasain, gusto mo kasing wala nang umipal sa relasyon niyo ni Apollo. Nagugulat ko siyang tinitigan. Hindi ko akalain na si Iggy pa rin ang ipagtatanggol niya. Hindi ka ba man lang nag-alala sa akin, hindi mo man lang naisip ang pinagsamahan natin noon. At siya pa talaga ang paniniwalaan mo. Anong nangyayari sa iyo, Lina? Hindi mo ba naisip kung anong trauma ang nararamdaman ko? Sobrang sama ng loob ko sa kanya. Alam niya ang pinagdaanan ko noon. Kung paano ako tangkain gahasain. Nagulat ako, nang biglang lumuhad ito. Pakiusap, iurong mo ang kaso, hindi mo alam kung anong hirap ang dinadanas ni Iggy sa kulungan. Napakagatlabi ako, mas iniisip niya pa ang kalagayan ni Iggy. Ganyan na ba ang dulot ng pagmamahal mo kay Iggy? Baliw ka na, nababaliw ka na sa pagmamahal mo sa kanya. Sigaw ko, lalayasan ko na siya nang magsalita ito. Kung hindi ka papayag, ipagkakalat ko ang skandal niyo ni Apollo. Galit akong nilingon ito. Mabilis akong lumapit sa kanya, at malakas itong sinampal na siyang ikinabigla nito. Ikaw ang may gawa. Ikaw ang kumuha sa amin ng video na iyon ha? Oo. Ano, nakakadiri ka. Matapang niya ring saad. Hindi ko alam kung bakit ganito na lang ang galit mo sa akin, naging mabuti akong kaibigan, dahil ba kay Iggy? Oo, dahil sa kanya. Galit ako sa'yo dahil pinagmumukha mo siyang syunga. Bago mo nakilala si Apollo ay nililigawan ka na ni Iggy, kahit masakit sa akin yun, ay masaya pa rin ako. Dahil parehas kayong mahalaga sa akin. Pero lumalandi ka na pala sa lalaking yun, alam mo ba kung ilang beses niyang sinubukan magpakamatay, pero nandun ako at handa siyang iligtas. Araw-araw ko siyang sinasamahan sa club, palagi ko siyang binabantayan, kahit puro pangalan mo ang lumalabas sa bibig niya. Masakit sa akin yun tuwing nakikitang kung napapalanggaw siya sa alak, masakit sa akin na makitang umiiyak siya, mahal ko siya Clara, una pa lang ay minahal ko na si Iggy. Hindi ko alam noon na mas gusto mo pala siya. Pero hindi ko intensyon na saktan si Iggy, mahalaga siya sa akin, mahal ko siya bilang kaibigan, kaya nga agad ko siyang kinausap para patigilan sa panliligaw sa akin. Pero nagalit siya, sinabihan pa niya ako ng hindi magandang salita. Kahit ganun pinatawad ko siya. Pero ngayon, walang kapatawaran ang ginawa niya sa akin. At tinalikuran ko na ito. Hindi ako makapaniwalang luluhod siya sa akin dahil kay Iggy. Umakyat ako sa kwarto, pero mabilis akong napahawak sa aking dibdib. Ano ka ba? Tatawa-tawa itong yamakap sa akin. I miss you, love. Na-miss din kita, love. May pagtatampo sa aking tinig, ilang araw kasing busy sa trabaho si Apollo, dahil na rin ilang araw niya akong binantayan. Kahit papaano ay nawala na sa isipan ko ang pag-uusap namin kanina ni Lina. Naupo ito sa kama at kinandang ako, ngayon naman ay hinalik-halikan niya ang aking batok. How's our baby? Hindi ka ba nakakaramdam ng hilo? Haplos niya sa aking impas pa na tiyan. Maayos naman na ako. Love, birthday kasi ng classmate ko si Pia, gusto niya akong dumalo sa kanyang party. Hindi pwede, madiin niyang sambit, pero nangako na ako na pupunta sa party niya. You're pregnant, Clara, hindi ka pwedeng uminom, makakasama sa baby. Hindi naman ako iinom, baka nga 10 minuto lang ako roon, at uuwi na rin ako. Please. Kung wala lang akong lakad ay sasamahan kita. Pumapayag ka na, ngiti kong tanong. Yes, 10 minuto lang ang ibibigay ko sa'yo, at kapag lumagpas ka ay may matinding parusa kang matitikman sa akin. Pwede rin akong magtagal ng 30 minutes. Parang gusto kong maparusahan mo ako. Pili akong utas. Tumalim naman ang kanyang tingin sa akin. Wag na lang tayong umalis, kung gusto mo ngayon na kita paparusahan. Ito naman ngayon ang ngumisi, kaya mabilis akong umalis sa kanyang kandungan. Tumigil ka nga, Apollo.